Amen. Eh, bigyan nga po natin ang malakas na palakpak natin, Panginoon. Hallelujah! Ayan, ngayon po ay nilinawan ko po ang lahat na bigyan po natin ng ngiti ang bawat isa at magkamayan po tayo lahat na may galak sa ating mga puso. Hallelujah! May galak, may may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Lahat ng puso pinagpala ng lubos. Ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. Minsan pa may ganap, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Natin ng puso pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay sigaw po natin para kanino? Ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang umawit at papuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila at mahalaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo.
Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Palagpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Sa umaga pong ito ay patuloy po natin awitan ng ating Panginoon sa umagang ito, pasalamatan sa mga bagay na ginawa niya sa buhay natin, sa kaligtasan, sa kagalakan na patuloy na ibinibigay sa ating mga buhay. Yes, Jesus, patuloy po natin awitan ng ating Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilaraw ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iliyak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan bang puso'y dinudulog sa'yo? Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang ang mga salita upang iniyak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Jesus, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-idakatin ko na ikaw ay mamasdan, magaligan, sa'yo ay tumisan.
Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Jesus. Hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lumukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng ating Panginoon. Yan, inanyahan ko po ang bawat isa na kung sino po ay nakaranas ng pagpapala ng ating Panginoon o pagpapala ng ating Panginoon ay inanyahan ko po dito sa ating harapan na magpasalamat po sa ating Panginoon. Meron po bang gustong magpasalamat sa ating Panginoon? Inanyahan ko po dito sa ating harapan. Meron po ba? Ayan po. Palapakan po naman natin. Pagwala na pagpapalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, kalakasan, sa patuloy na magaling karamdaman ko na to na ipay-pay na bigyan ako ng lakas ng karamdaman na makaramdam ko ang mga tao niyo kaya ko ng lunas kaya ako ng sambong lagyan ko ng tubig inumin na maraming na kukuha ng gamot. Ngunit hindi ako makakabang. Pili-pili ko lang. So, maraming salamat sa Panginoon. Tinuruan niya ako na maglakas loob. Yun lang po. Meron pa po ba? Magandang umaga sa ating lahat. Nakasalamatan po ang Panginoon sa pagpapatuloy niyang pag-ingat at pagpapala. Kaya puri ng Panginoon na doon sa awit natin kanina na gaano man kalayo, no? Mapalad tayo na gaano man kalayo ang langit. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay sa atin. Kaya puri ng Diyos na tayo pinili niya, pinadama niya sa atin ang pag-ibig niya. Sa patuloy lang tayo na maglingkod sa Kanya. Kaya, puri ng Diyos kung sa buhay ko na sa mga pagsubok, hindi natin mansan maano na may mga problema tayo dahil financial financially medyo may mga andyan ang Panginoon na alam ko na magbigay sa akin ng kalakasan at magpagtagumpay sa mga pagsubok. Kaya ano naman ang pagsubok na yan basta hindi natin harapin natin at tanggapin at i-alay sa Panginoon para siya ang bahala mag-guide sa atin kung ano ang ating dapat gawin. Kaya ako rin ang Diyos na patuloy niya ako na padama niya na ang pag-ibig niya ay lagi sa akin at lagi niya ako ginasubaybayan, lagi ginabigyan ng kalakasan. Kahit sa panahon ngayon na talagang ramdam natin, ang ramdam natin ang
ang buhay natin, no, na yung sa ito nga nangyari sa ating bansa, no, ramdam natin ang mga, yung ano pa tayo, yung ano, yung financial, diba, yung ano natin ngayon, kahit may ani tayo, alos tayo dito magsasaka, kahit may ani tayo, ay ang presyo naman ng palay natin ay ano nga, kaya parang mababa na nga ang ani natin, dahil may dumapa, mayroong pinano ng hangin, no? Kaya mababa na ang ani natin. Ano pa, ang presyo pa ay hindi ano. Pero salamat sa Panginoon na patuloy tayo maglaban sa buhay natin dito. Basta tayo sa Panginoon ay ang kanyang biyaya ay hindi yan na ano sa atin. Kaya ang mga pagsubok ay andyan lang yan. Pero kung tayo ay tanggapin natin at i-ano natin sa Panginoon na ang mga pagsubok na yan ay alam ko na sa dulo niyan ay pagtagumpay. Kaya kasi sabi ko, kung tayo gumagawa ng mabuti, sa purnero, ang dulo niyan mabuti. Pero kung di ba na ano natin, no, na pag ikaw may kasalanan, maano ka ngayon tagumpay ka, pero ang dulo niyan ay problema. Pero kung tayo nanindigan sa buhay natin ay puri ng Panginoon, no, sa kalakasan ko na tayo ay patuloy lang na maglingkod sa Panginoon. Magandang umaga. Yan, kung wala na po ay ako na rin po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buhay, kalakasan at sa mga blessing po na tumadaloy sa ating buhay araw-araw. Ay tunay nga po ang Diyos ay napakabuti dahil po na pag-isip pala po natin sa isang umaga ay isang biyaya na po para po sa ating Panginoon. Kung ayun naman po at pinasalamat ang ating Panginoon na sa Kanya po ang malas papuri at pasalamat. Ngayon po ay tatako naman po tayo sa scripture reading na babasahin po ni Brother Bates. Buksan pa natin ating mga Biblia sa Lucas chapter 2, verse 10 to 11. Ang sabi po ito, ngunit sinabi sa kanila na anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Purihin pa ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ngayon pa pakinggan pa natin ang mensahe mula sa ating Pastor Julie Desaga. Amen! So, nakapagpalit na ako sinelas. So, ang hirap mag-drive ng mechanics. Nakalimutan kong dalhin. So, puli ng Panginoon sa umagang ito, sana ang Diyos ay mabuti. Nakaranas kayo ng kabutihan ng Diyos sa umagang ito. Naranasan po ba natin ang kabutihan ng Diyos sa umagang ito? Amen! Yung tayo buhay, isang kabutihan ng Diyos yan sa atin. So, kaninang papunta ako dito, may nakita akong hindi yan lang. Malapit lang ako dito palingin ko. May nakita ako sa kalagay doon sa damit ng binatilyo na nag-drive ng tricycle. Sabi niya doon ay, ano yun? Born broke. Die rich. Sabi niya doon. Sabi ko, grabe yung impact nun na. Sabi ko, parang ang pagkakilala nung gumawa ng ano na yun sa damit ay parang gano'n lang yung buhay na pinangalit kang mahirap pero mamatay kang mayaman. So gano'n lang yung pagkatingin niya sa buhay na ang buhay ay ipapanganak at mamamatay kang mayaman. Sabi ko, hindi niya nakita na ang buhay ay napakahalaga. Na hindi ka lang mamamatay na mayaman, kundi pwede kang magkaroon ng buhay na wala hanggan. So parang nalungkot. Kaya sabi ko mga Kristyano, dapat yung nilalagay nyo sa damit, di ba bumibili kayo sa mga ukay-ukay?
Tingnan niyo yung mga damit na binibili nyo. Parang natutuwa kayo dun sa nakalagay doon. Lalo pag iba-ibang mga salita, di nyo alam ano na pala, yung hindi na maganda ang meaning. Kaya tayo mga Kristyano, dapat yung ating isinusuot na nakatatak sa mga damit natin ay nakakapag-encourage, no? Nakakapagay ng, ang ganda nun. Baka nung kasunod mo ay nalulungkot, nakakalagay doon, be strong. Wow, di ba? Nakaka-link up. No, ganun dapat ang ating mga damit na nakatatak. Hindi yung mga word na mas lalo kang manghihina. So, purihin po ang Panginoon sa umaga nito. Pangatlong Sunday ko na. News po para kay Pastor, update. Madaling araw ng Sabado ata dumating sila. So, ano na natin, hindi ko alam nyo na lahat, no? Nandiyan na po siya sa bahay nila. So, hindi po nakayanan ni Pastor ang mahiga ng matagal. Para mahusog din kasi itong tao ko. Hindi niya nakayanan mahiga ng matagal. Kaya talagang inaaway niya na sa niya Abi na siya ay uuwi na. So, walang magawa mga bantay, pati mga nurse, kundi ang pauwiin si Pastor. Kahit na hindi pa tapos ang gamutan. Pero okay na po yung kanyang yung kanyang dugo. Kasi bumaba pa ng todo ang dugo ni Pastor. Kaya pala nakipansin natin na mamutla siya. Mababa pala ang hemoglobin niya. Kaya madali siya manghina. Okay, panghihinain ka talaga pag mababang yung globin mo. Sinalinan ko siya ng 2 bag ata na dugo o 3 mga salin. Kaya bumalik po unti-unti bumalik yung kanyang kulay. At ang hindi lang nagawa sa kanyang treatment ay yung tingnan yung bituka niya kung bakit hindi nag-i-stack doon yung kanyang mga dumi, no? Hindi tumutuloy. Pero praise God, dumudumi na po siya. Yun ang kung hindi na-check. Then may mga bagay pa sana dapat siyang i-check pero talagang hindi niya nakatagalan. Kaya nag-decide umiuwi siya at ngayon po ay medyo mababa po ang kanyang potassium. Potassium naman. So, ang dami na. Nagkakaedad na kaya nagalabatan ng mga sa katawan. Yung potassium ang mababa niya ngayon at ibang mga gamot. So, patuloy po natin ipadalangin sa Panginoon na ang Diyos ay kumilos sa buhay ni Pastor at magkaroon po siya ng totally healing. At sana sa Sunday ay makasama na natin siya sa panamba. Sabi ko nga kay Abi, baka mas mabilis gumaling si Pastor kung pumunta lang ng Santa Fe. Dahil alam ko, si Pastor kasi yun na lang yung kanyang buhay Yung buhay niya ang mag-preach ng Word of God. So makatulong sa kanya na siya po ay lumakas. Pero sabi ni Abi, ate, gigiwang-giwang mo po si Pastor. Ibig sabihin, talagang gano'n, no? Manghihina pang tulog yan. Dahil nga, pagbaksak ang kanyang potassium. So, patuloy pa natin panalangin siya na siya po ay totally makarecover. Okay, so, tuloy po tayo. Tayo kayo muna yung manalangin. Kung nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kayo po ang aming tinataas. Ama, ang bawat isa sa aming Panginoon ay lubos na kilala mo, Panginoon. Kilala mo kami kung sino po ang aming pinapriority sa buhay. Kung ano po ang mga bagay o God na mahalaga sa aming puso, Panginoon. Lord God, salamat po sa pagod sa umaga nito ay pinili ka namin na makasama, O God. Pinili namin na sambahin ka sa Espiritu sa katotohanan. Pinili namin ang oras namin ito ilaan namin sa iyo, O God. Salamat po sapagkat nagtagumpay ka sa bawat buhay ng iyong mga anak sa araw nito. At muli, Ama, iniataas ko po yung sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Nawa, Panginoon, ang iyong Banal Espiritu, ang aming inaasahan, Ama, na iyong ibibigay sa amin upang maintindihan natin ito, Panginoon, at maunawaan namin ito at may pamuhay namin ito. Salamat po sa iyong gagawin sa umaga nito sa pangalan ng Jesus. Amen. Lagi ko pong sinasabi na gaano man kahaba, gaano man kaikli ang mensahe, gaano man ito kaganda o hindi ito kaganda, kapag ito'y walang naiiwan sa puso natin, ito ay nagiging wala na. Parang hangin lang na dumadaan, and then wala na. Okay, kaya sa umagang ito, pagsama-samahan po natin, dahil ngayon po ay Christmas, malapit na, ilang araw na lang, 25 na.
Pero tandaan po natin na hindi po talaga 25 ang araw ng kapanganakan ng Panginoon. No? Wala pong makikita sa Bible na nakalagay ay December 25. Okay? Hindi po ito pinag-aralan to ng mga scholar at dahil doon sa mga panahon na pinanganak ng Panginoon sa Kristo, panahon ng taglamig, later on, pinag-aralan po nila na possible sa mga panahon na ito. Siya ipinanganak. So, hindi naman pwedeng, alam niyo po sa ibang bansa, ibang hindi 25 ang kanilang pagdiriwang. So, bilang mga Krisyanong bansa, tayo po ay nagkasundo, bagamat hindi po ito ang totally na date na kapanganakan ng Panginoon. Ano tayo, okay, in between. Possible dito. Okay. Pero hindi po yan talaga. At para lang magkaisa, naglagay lang ng isang date. Okay. So, panahon po ng Pasko, ang lahat po ay busy. Sabi po doon sa, pakibukas na yung Lucas, basahin po natin ulit, 2:10, 11. Eh, type ba yun? Sorry, hindi na i-type. Okay. So, sabi nasa po ni Vince. So, gusto ko po dalhin sa isang topic na the purpose of Christmas. Ano nga ba ang kahalagahan ng Christmas? Ano nga ba ang purpose ng Christmas sa iyo? Kilala ko ng Christmas, tinanong ito eh. Ano ba ang Christmas? Walang makasagot sa mga bata. Okay. So, what is the purpose of Christmas? The purpose of Christmas sa ating buhay bilang Kristiyano. Okay, basahin natin. Ayan na. Ay, wala pala. Ilagay na ni yung aking word. Okay. Ano nga po ang purpose ng Christmas? Bakit natin ito celebrate? So, naniniwala ko na lahat tayo ay mayroong layunin, may purpose. Bakit ka nag-aaral? May purpose. Bakit ka nagtatrabaho? May purpose. Bakit ka nag-asawa? May purpose. Bakit ka nagtatanim? Lahat yan ay may layunin. Lahat ng ginagawa natin ay may layunin. So, yan ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. Dahil doon sa mga purpose na yan. Okay. Hindi pwedeng nagtanim ka para wala lang. Hindi pwedeng nag-aral ka para wala lang. Hindi pwedeng nagtatrabaho ka o nagbi-business ka para wala lang. Hindi. Yan ay pinaglalaanan. Mayroong dahilan ang lahat ng bagay. Okay. So marami po ngayong tao ngayon, no, sa kasalukuyan, na hindi na alam kung ano ang tunay na layunin ng Christmas. No? Kung bakit nagdadagot ng Christmas. Para sa kanila, ito isang tradition lang. Para sa kanila, ito ay isang regalo lang. No? Parang all about handa. All about gift. No? Yun lang. Kaya, ngayon, uso-uso mga bonuses. No? Para sa iba, ang Christmas is bonus. Pag palapit ang Christmas, ayan na. 13th month pay, kung ano mga month pay, 14th, 15th, 12th, lahat na naglabasan, no? Parang, December na. May bonus ako, di ba? Parang lahat nakatingin doon sa bonuses. Pero hindi nakita kung ano yung layunin, kung ano ang purpose ng Christmas. Excited ang lahat para doon sa mga bagay na yun. So, hindi na nila naisip, ano ba, talaga ang tunay na dahilan ng Christmas. Minsan, yan yung mga ninong. No? Para ang mga bata, ang Christmas ay